totoo ba ito na naghahalo na sila ng liquid shabu sa mga vape? Hindi ba mas mapapamahal yan? Alam ba ng mga bumibili na may liquid shabu? Well, meron kasing liquid shabu, no. I think hindi ko lang alam kung ano yung how they do it, no. Pero mukhang merong kumbaga hinahaluan, ano. Hindi rin kasi these are reports that we receive, no. At bine-verify at binavalidate pa ito ng ating mga kawani ng PIDEA at ng Philippine National Police. Dahil apparently marami daw pong vape users ngayon na kabataan, no? Yung ating batas tungkol dyan sa vape, which I am a principal author din, only limits to 2 flavors. Yung mint at saka yung regular tobacco flavor. No? Yun lang ang pwedeng ilabas ng mga vape manufacturers na flavor sa kanilang mga binibentang mga vape. But it seems that marami ng iba-ibang klaseng flavors na yung nasa market ngayon. Correct. At hindi malayong isipin natin na yung iba dyan ay may halong cannabis oil, may halong liquid shabu, etc. etc. That's why there is really a need na i-validate talaga yan at imbestigar. Pero alam niyo naman, yung ganitong klaseng mga gawain, talagang sikretong binibenta ito ng itong mga drug lords. No? Doon natin dapat tingnan. Okay. So mahirap pa imbestigahan talaga kung merong katotohanan na naghahalo nga ng liquid shabu sa vape juice. Kasi hindi pwedeng hindi nila alam kasi nakakahayon di ba? I don't Di ba ma-high ka doon? Hindi high Di ba pag shabu, parang hindi ka matutulog Parang gising ka, alerto ka. Di ba? That's right. At addictive ito. Kaya nga, baka that explains bakit tumataas ngayon yung mga vape market, no? O yung gumagamit ng vape, no? Kasi, parang addictive din ito. Mas malala pa ito sa sigarilyo. So anyway, Kong, ito buhay na naman ang usapin na silipin muli, no, repasuhin itong batas ukol sa e-cigarettes at vapes dahil nga bunsod na rin ng pagkamatay. Ito yung first casualty dito po sa bansa natin, 22-year-old, napakabata. Vaping for 2 years at yung tinatawag na E-Valley, no, e-cigarette vape associated lung injury na talagang bara-bara na talaga yung mga daluyan niya, yung mga arteries niya, until finally he succumbed to a heart attack. So, bunsod nito, buhay na naman yung usapin. Pinasa yung batas, yun na naman yung mga pinag-uusapan, di ba? Ilipat dito sa Food and Drug Administration, imbis na sa DTI. Yung binabanggit niyo na flavors na lubhang very attractive to the young. Ang kwento sa amin, as young as 10 years old, nagve-vape na talagang usong-uso sa kabataan yung vaping na yan without really a massive information campaign on how yung ill effects niya sa kalusugan. Parang minamarket siya as an alternative to smoking na parang hindi ito kasing destructive to your health as smoking. Ganun din pala yung nicotine addiction mo dyan. So, ano po kayo dyan sa mababang kapulungan? Ano ang saloobin ninyo? Kong, dito sa batas na ito pa ay rerepasuhin pa ninyo o ano ang magiging mga hakbang ninyo? Well, alam mo, Ali and Pat, no, principal author din ako ng batas na yan, yung e-vape law, no. At dyan sa napapaloob dyan sa batas na yan ay marami po mga safety measures na nakalagay dyan. Number 1 nga, yung flavor, no? Dapat yung normal cigarette flavor lang o tobacco flavor at saka yung isa naman ay mint, no? At yung pangalawa, hindi pwedeng ibenta ito sa minors. Pangatlo, dapat hindi ka pwedeng mag-advertise kasi baka makainganyo ka kapag ini-advertise to. Gaya rin ng ibang ibang produkto na hindi mo pwedeng i-advertise. Now, it seems na meron talaga mga unscrupulous na mga individuals na ginagamit ito para makapagbenta ng kanilang illegal drugs. Ito nga, kaya nga naisip din natin
base dun sa information na tanggap ng ating opisina na merong possible na nilalagyan ng liquid shabu kaya medyo nakaka-addict ito mga ito. No, ngayon ang daming pumasok na mga vape galing sa smuggled in fact nakasuhan nga yung isang kumpanya yung Flava. Yung gumagawa ng Flava Correct. At patuloy yung ginagawa ng ating PNP na habulin yung mga yan at marami pang pumapasok din na may mga warehouses na silang ni-raid na may mga vape na naman na nakikita. So talagang ito ay sindikato na malaki bukod dun sa krimen na tax evasion because merong corresponding tax rate yung vape na yan At mukhang hindi nagbabayad ng tama. Bukod doon, nagbibenta ng iba't ibang flavors. At yung iba nga, merong halong either cannabis oil or hindi kaya liquid shabu. Sorry to say this, but I don't mean any disrespect. But bakit nyo po hinayaan pong ibaba yung pagbili po ng vape from 21 to 18? Okay, kasi Ali, ang naging resulta ng debate natin diyan kung kaya binaba ng 18 yan, kasi 18 is the legal age, meron ka ng sapat na pag-iisip, meron ka ng desisyon na pwede mong pen. Yung 18 nga, pwede nang ikasal what more yung desisyon para ikaw ay mag-decide kung mag-vape ka or hindi. So, we were just being realistic dito sa usaping ito do sa age na yan. And other than that, yung access kasi, pagka 18 years old, pwede na itong bumili doon sa mga dispensary at pwede siya magpakita ng kanyang ID. You don't want to recall that, Kong Ace? This is Pat P. actually who asked. Ngayon, with this incident ngayon na may namatay, maraming theories na naiisip natin. Posible na ito ay na-overdose. Kung totoong may liquid shabu, maaaring na-overdose. Kasi meron lang naman limit ang kapasidad ng isang tao. Diyan sa sinasabing intake ng illegal drugs. Although, yung medical legal, wala namang sinasabing merong shabu or merong overdose na sinasabi. At sinabi lang doon ay cardiac arrest. Kaya siguro dapat mas laliman, mas talagang maging tayo dyan, tingnan natin mabuti kung ano ba talaga. Unang-una, higpitan talaga yung mga vapes na yan. At together, Sunday 25.